Mantala kabalian, tulad nga po ng naipangako po natin kanina, kasama na po natin sa ating kabilang linya via Google Meet ang ating kaibigan mula po sa munisipalidad bayan ng Mangaldan. Ito po muli ang ating kaibigan, Councilor Aldrin Soriano. Councilor, sir, magandang hapon sa inyo. Live na po tayo. Siguro po ay bumati po muna kayo sa ating makikinig at manonood ngayong hapong ito. Hey Ricky, magandang hapon sa iyo at magandang hapon po sa inyong lahat na mga nanonood at nakikinig sa iyong programa ngayong hapon. Maraming salamat sa imbitasyon, Ricky. At pasensya ka lang, medyo na-late ang aking check-in time. Naku, walang problema sir, parang nasa daan po ata kayo sir. Ingat po kayo, And sir, yun nga yung invitation po kasi natin sa inyo ngayong hapong ito ay in regards po doon sa inyong pakulo na aktibidad para sa Mother's Day. Ito po yung parang contest, yung best nanay moment. Sir, pwede po ba nating i-share kung ano po ba yung pinaka-target po nitong activity na ito? Tama ka dyan, Ricky. Alam mo, gusto natin doon sa ating best nanay moment na ipakita ng ating mga kabalayang mga Aldenyo yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga ina at kung paano nila na ipapakita naman ng mga nanay yung pagmamahal nila sa kanilang mga anak, no? Alam mo, Ricky, ito ay refleksyon ng personalidad ng mga taga-Mangaldenyo na mapagmahal tayo, no, sa ating mga relatives. Siguro that's a reflection also of us being Filipino na talagang close-knitted families tayo, no? Mamahal natin ang ating mga magulang, nagbibigay tayo ng respeto sa kanila at talagang ipinagdiriwang natin yung mga simpleng bagay na gaya ng Mother's Day, no? Bagamat yung iba, syempre, hindi nila kayang makapagbigay ng something na regalo sa kanilang mga magulang, kaya naisipan natin, no? Sabi nung asawa ko, bilang nanay din ako, tingnan naman natin yung mga ibang kabalayan natin na gustong magbigay ng something sa kanilang nanay. Kaya sabi namin, sige magpa-contest tayo. Para sa ganon, maliban dun sa maipapakita nila yung pagmamahal nila sa kanilang mga magulang, ay mananalo pa sila ng premyo na pwede naman nilang ibigay sa kanilang mga magulang. Isa na nga dyan yung makeover package, saka yung grocery package naman, no? Para sa kanilang pamilya, Ricky. Yes, sir. We also acknowledge, tama po yung sinabi ni Consi Aldrin po kanina. Isa po sa pinaka makikita po natin, or pinaka umaangat talaga na Filipino values ay yung Filipino-oriented yung bawat Pilipino, And tulad nga po ng nabanggit po kanina ni Consi Aldrin, hindi nga po lahat ng anak ay meron pong kapasidad, para marigaluhan yung kanilang mga nanay. And alam naman po natin, we all know na mahal po natin yung ating mga magulang, hindi lamang yung ating mga tatay, gayon din yung ating mga nanay. Konsi, pwede po ba nating i-explain kung paano po yung paano po ba itong contest na ito, paano po ba makakasali or ano po ba yung tinatawag po nating ano po ba yung proseso paano po yung proseso ng pagsali po dito sa contest na ito? Tama, no? Ricky, may dalawang bahagi yung contest natin. Una, yung pag-submit ng entries ng ating mga kabalayan. Pwede nila itong gawin sa pamamagitan ng pagpunta lamang sa aking Facebook page na Councilor Aldrin Soriano. Meron tayong post doon, ukol doon sa pa-contest, at ang kanilang gagawin lamang para maging entry, yung kanilang photo, ay mag-comment lamang doon ng kanilang pangalan, ng kanilang barangay, at yung larawan ng kanilang mga magulang, no? Ng kanilang nanay. Ang tema natin ay pagpapakita ng pagmamahal at importansya sa mga nanay. Kaya, alam mo, Ricky, nakaka-touch kasi doon sa first part pa lang, nababasa din natin yung mga mensahe ng ating mga kabalayan para sa kanilang mga nanay. Kaya nakaka-touch, nakakaiyak, sabi nga ng asawa ko, kasi meron doon talagang very touching yung message, no? So pag nakakapag-submit na sila, Ricky, kailangan nilang i-share naman yung post na yon sa kanilang public profile na Facebook account. So bibigyan natin sila hanggang bukas, May 8 ng 11:59 PM para makapag-submit ng kanilang entries. Pero sa pagpatak ng May 9,
saktong alas 12 naman, magsisimula naman yung part 2 ng contest. At yun naman ay yung pamamagitan ng pag-heart react or pagboto sa mga photos na gusto nila na manalo, no? Kaya ito ay it's a popularity contest, pero doon natin makikita rin yung effort yung mga anak na gustong pasiyahin yung kanilang mga nanay, no? We're very grateful kasi sa ngayon pa lang, Ricky, more than 100 entries na yung natatanggap natin. Wala pang 24 hours, no? Magmula nung inilunsad natin yung ating patimpalak, no? And we're very happy kasi sobrang dami kong natatanggap na message na, Consi, nabasa ko yung mensahe ng anak ko sa Facebook. Maraming salamat kasi hindi niya sinasabi yun sa akin in person, no? Ibig sabihin, baka naman mahiyain yung anak, pero yun pala yung paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal niya, yung mensahe niya sa Facebook, no? So may mga ganun pala tayong mga kwento, Ricky, no, na very touching, very loving, pero hindi sila showy sa kanilang mga magulang. Kaya siguro ito na yung right time for them to express their love for their moms, no? Lalo na ngayong Mother's Day sa Linggo. At announcement of winners naman, Ricky, nakalimutan ko, ay sa mismong Mother's Day din. Ayan. At yun, pagdating ng araw ng Mother's Day, i-announce natin alas 8 ng gabi yung winners, para sa ganun ay the next day they can treat their mom at mananalo sila ng ating grocery package. Yes sir, thank you so much po sa information. Actually kanina habang nagsasalita si Consi Aldrin ay ni-scan po natin yung mga entries po dito. Nako, napakarami po pala na nag-comment at sumali. Actually I agree na hindi po kasi lahat ay showy at hindi po kasi lahat ay nakakapagpahayag ng kanilang damdamin personally. May mga ganyan po kasi talagang tao. And siguro ito po yung way po nila para mapasalamatan and at the same time ma-appreciate yung kanilang mga magulang. And aside from that, Sir Ethan, i-confirm or clarification lang po, lahat po ba ng entries po dito ay mapapasama po sa ikalawang bahagi ng contest or meron po ba tayong gagawing filter para mapili po yung mga entries na makakasama dun sa ikalawang bahagi ng contest? Sadly, Ricky, hindi lahat, no? Kasi meron yung iba nating mga entries doon na hindi nila nasunod yung mechanics, no? Kaya meron tayong mga kasama na nag-check, nagdo-double check kung na-meet ba nila yung minimum requirements na pagsabit ng pangalan ng barangay, pag-post ng picture at saka pag-repost ng post natin, no? Yung iba, sa ibang platform sila nag-comment. So, dapat doon sila mismo sa Facebook page mag-comment, no, Ricky? So, sadly, hindi natin may isasama lahat. Pero, mini-message naman natin sila, Ricky, na ganito po yung tamang proseso para mapabilang kayo. Kasi sayang din naman yung kanilang entries, Ricky, no? Especially yung iba talaga napaka-touching. May messages talaga sila para sa kanilang mga nanay. Yes sir. So ayun Sir, possible po ba since meron po tayong button sa Facebook comments na pwede pong i-edit yung kanilang comments kapag may kulang pa or pwede pa pong habulin yung mga kulang po nila or dun sa minimum requirements. Pwede pa po ba yung habulin sir kapag nakapasa na ng entry hanggang sa deadline po nitong pagsusumite ng submission? Tama ka dyan, Ricky, no? Pwede pa yan. Tumatanggap pa rin tayo hanggang before our deadline tomorrow. Kaya, ayan, bigyan natin ng chance yung ating mga kabaluyan na makapagsumite rin ng kanilang entries para maging mas masaya yung kanilang pagdiriwang ng Mother's Day. Minsan kasi talaga nakaka-touch yung maliban sa pag-submit, may mensahe pa talaga yung mga anak nila para sa kanilang mga magulang na mababasa mo at nakaka-touch, nakaka-inspire din. So ikaw bilang nanay, nakakaiyak talaga din kung mababasa mo yung mga kasi yung asawa ko mismo, no, naiiyak din sabi ng nanay daw.
So ayun. Yes, sir. Sir, I'm sorry I had to ask sir. Kasi po hindi po open lang po ba tong contest na ito sa biological mother ng isang tao? Kasi alam naman po natin, sir, na hindi lang po yung biological nanay yung tumatayong magulang or tumatayong ina. Minsan po kasi pag wala or hindi kayang punanan ng biological na nanay yung pagmamahal doon sa anak ay ibinibigay po yun ng ibang tao tulad na nga po ng lola po nila, ng tita po nila, ng ninang po nila. So matanong ko rin sir, hindi rin po kasi lahat ng tao ay merong biological nanay or hindi present yung kanilang biological mother, and minsan po kasi yung tatay na rin yung tumatayong nanay. So open po ba to only sa kanilang biological mother, or pwede rin po ba itong i-open sa iba pang kategorya po natin ng pagiging nanay? Alam mo, napakaganda ng question mo, Ricky, no? Actually, napag-usapan namin mag-asawa yan. At sabi nga ng aking misis na si Lyle, sabi nga, that's open for everyone who stands as a mother to somebody, no? Kung sino man po yung para sa inyo ay tumatayo bilang nanay, naku, tanggap na tanggap po natin yan. Kasi sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi lang nakukulong yung definasyon ng nanay sa ating mga kadugo, no? Kundi ito po ay nakikita rin natin sa mga taong nagpapakita ng pagmamahal, pag-aaruga sa atin sa iba't ibang paraan po. Yes, sir. I agree. Talagang malawak po kasi yung definition po natin ng pagiging nanay. Sir, matanong ko lang din po dito po sa contest na ito, ilan po yung maaari pong manalo? Yes, pipiliin natin yung 10, no, Ricky? Right now, 10 muna yung pipiliin natin. And yung grand winner natin, siya yung may makeover package, no? And while yung iba naman, bibigyan natin sila ng groceries na para sa kanilang families, no? Gusto natin kasi sama-sama sila, salo-salo silang magsi-celebrate ng Mother's Day, no? Kahit ng announcement natin on Mother's Day, they can still spend it with their moms or their mga nanay naman on other days, no? But yung pinaka-special na yung announcement of winners din, no? Kaya ayun. Yes, sir. Sir, i-confirm lang po natin, pag sinabi po ba natin yung makeover package or makeover po, ano po ba yung nilalaman po nito? Yes. No, maraming salamat at nabigyan ako ng chance to explain. Yung makeover challenges, we want to have their moms pampered, no? So, dadalhin natin siya sa isang salon kung saan pwede siyang magpa-relax doon, magpaganda, di ba? Maraming, inaantay pa natin talaga yung partner natin na sabihin ko ano yung mga pwede natin gawin kay moms, no? Sa ating momshi. Kaya, ayun, babalitaan kita, pero definitely, that's going to pamper, no? Marerelax yung ating mananalo na nanay sa salon na yon. Yes, sir. Thank you so much for sa clarification po. Sir, siguro matanong ko lang din since halos na-cover na po natin lahat. Naku, by the way, nais po muna nating batiin ang misis ni Consi Aldrin, ang aking naging guru din nung ako ay sinunod pa kay Ma'am Lyle. Naku, happy Mother's Day po. Naku, malapit-lapit na po pala yung Mother's Day. And sa aking nanay din pala, magandang hapon, happy Mother's Day mo, or advance happy Mother's Day. Sir, matanong ko lang din kung ano po ba yung plano po ninyo ngayong Mother's Day para i-celebrate ang pagiging nanay ng inyong misis? Of course, alam mo, ngayong araw, actually nandito na ako sa bahay. Birthday din ng anak ko, no? So, yung bunso ko, birthday niya, and Mother's Day sa Sunday. So, sabi ko, gusto nung asawa ko, pag-isahin na lang. Sabi ko, syempre magkaiba yan kasi ngayon birthday nung anak natin at sa linggo naman, yun yung special day for you bilang nanay. Kasi alam mo, yung sakripisyo ng asawa ko din at yung sa nanay ko din, gusto ko rin siyang i-honor, no, on that day. So sa ngayon, ang iisip ko pa lang is to treat them outside, to hear mass din kasi Sunday yon, no. Kaya siguro yun pa lang yung plano natin. Magsimba muna and then kakain sa labas. Simple lang naman, Ricky, as long as magkakasama yung buong pamilya.
Yes, sir. Sir, I'm sorry, nakalimutan ko po atang itanong. Babalik po ako dun sa Best Nanay Moment contest po natin. Ito po bang contest na ito ay para lamang sa mga residente ng bayan ng Mangaldan? Oo, alam mo, Ricky, nakakatuwa kasi may mga taga-ibang bayan sa distrito natin, sa 4 distrito ng Pangasinan na nagsasubmit, no? Pero right now, gusto muna natin bigyang importansya yung mga Mangaldenyo mothers, kasi bilang pasasalamat na rin po sa kanila, sa kanilang pagmamahal din sa akin kasi bilang isa sa mga pinakabatang konsehal sa Sangguniang Bayan, feeling ko yung mga mas nakatatanda sa akin ng mga nanay, tinuturing ko rin silang nanay, no? Dahil kung wala rin sila talaga yung pagmamahal, tiwala, tsaka yung dasal nila para sa akin, ay hindi ko rin mararating tong pagiging konsehal natin ng 3 termino, Ricky, sa ating bayan. Kaya as much as we want to cater to everyone, we would like to prioritize muna yung ating mga kababayan dito sa Mangaldan, Ricky. Yes, sir. No, thank you so much po sa klarifikasyon. Sir, siguro mensahe na lang po para po sa ating mga nanay bago po tayo tuluyang magtapos dito po sa ating interview ngayong hapong ito. Una-una, Ricky, gusto kitang pasalamatan sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibalita ito sa ating mga kabaluyan at sa inyong programa dyan sa Radyo Pilipinas Dagupan. Maraming salamat po. Pangalawa po, doon sa ating mga nanay na mga Aldenyo, unang-una, Happy Mother's Day po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa pag-aaruga po ninyo sa inyong mga anak, sa pagmamahal ng walang sawa sa inyong mga anak, no. Alam ko po, yung mga anak natin ngayon, Ricky, yung mga bata ngayon, sobrang pasaway, pero hindi pa rin po kayo bumibitaw. Nandyan pa rin po kayo, kahit napaluin niyo po kami, okay lang po, as long as madisiplina niyo kami. Pero alam naman po namin na yun naman po ay para sa ikabubuti rin po namin bilang mga tao at bilang mga susunod na mga magulang din po sa mga magiging anak po namin. Pangatlo, Ricky, sa aking nanay, kay Mommy Marlene, happy Mother's Day, Mommy. Maraming salamat sa pagmamahal mo at sa patuloy na pagtitiwala sa akin. At dyan ka lang, Mommy, huwag kang bibitaw sa akin. At sa aking asawa naman, Ricky, kay Lyle, I love you, asawa, and thank you sa pagmamahal sa akin, sa pag-iintindi kung bakit gabi-gabi tayo halos wala dito sa bahay dahil nagbibigay tayo at pumapasyal tayo sa ating mga kabaluyan, no? At kaya maraming salamat. At siyempre sa ating mga nakikinig, sana wag niyo pong kalimutang pasalamatan, mahalin ang inyong mga nanay every day, hindi lang sa Mother's Day. Kaya ayun, muli maraming salamat, Ricky, sa pagkakataon na ito. Yes, sir. Again, thank you so much. At sa ngalan po ng buong puwersa ng Radyo Pilipinas Dagupan, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin. Ako, one call away. Talagang pagkasabi lang natin ay nag-oo na si Consi Aldrin. Muli, sir, magandang hapon, masantos siyang araw, and maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa bayan ng Mangaldan. Maraming salamat din, Ricky. God bless. Ayan, kabalian, ating nga pong napakinggan ang tinig ni Mangaldan Councilor Aldrin Soriano. Samantalang kabalian, tutuloy-tuloy po natin ang ating kwentuhan, talakayan at balitaan. Pero bago po yan, atin po munang bigyang daan ang ilan sa ating mga mahalagang paalala at pagpapakilala. Muli pong magbabalik ang inyong programang Kwentuhang Bayan. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Dagupan, DZMQ 576 AM.